Sisibakin na ang ilang mga coaches ng SMC teams pero ang problema medyo ayaw ni Boss RSA kaya hindi pa nangyayari. Ngayon mukhang matutuloy na raw kasi kung hindi mananatiling kulelat ang Magnolia at laging mapapahiya ang dating contender team na SMB. Nakakapagtaka kasi na nakukuha naman nila ang mga players na gusto nila. Halos taon-taon na lang may bago pero ang standings wala pa ring pagbabago. Ilang mga Northport players halos sabay-sabay na alis at lilipat na sa MPBL, yung ibang mga star players naman dyan mapupunta sa ibang malalaking teams. Kanya-kanyang hakot na raw ang mga team sa kanila at kanya-kanyang diskarte na rin para may pagpatuloy ang nasimulang basketball career. Tara, pag-usapan agad natin. Sa tatlong SMC teams, halos si coach team na lang ang evictable na coach sa lahat. Naku, Gilas coach yan, winningest coach sa PBA. Ang tinutukoy ko na sisibakin syempre, dun magsisimula sa pinakakulelat na team ng SMC, ang Magnolia Hotshots. Si Coach Chito Victolero, alam nyo yung nakakapagpakapit kay Coach Chito, yung naipanalo niya ng isang PBA title ang Magnolia Hotshots. Noong time din na yon, nasa prime si Polly, bagong lipat pa yon, tsaka wala pang mga injuries. Wala pang mga nagmimilagro sakit tuwing playoffs. Tapos kumpleto pang core, balanse sila, nandyan si Gio, nandyan yung ibang big man shooters nila, nandyan si Fukuda, magandang chemistry, wala pa masyadong natatanggal. Higit sa lahat, effective pa din yung small ball ni Coach Chito. Kawawa pang Hinebra nun sa kanila kasi pinaulan na nila ng tres. Pagkatapos nun, wala na. Mas lalo pa nga silang nahihirapan na makaabot kahit man lang sa quarterfinals. 2 beses na nga silang nalaglag sa eliminations at halos puro mga independent teams pa yung nakakalaglag sa kanila. Una, yung rival nila na Rain or Shine. Pangalawa, yung Northport naman. One-time headshot sila ng NP. Ilang beses na talaga yan. Ibig sabihin, may problema sila. Kapag sisibakin na si Coach Chito sa palagay ko, yan ang tunay na pagbabago na dapat hakbangin para man lang mabago din yung system na pinapatakbo. Medyo makaluma yung run and gun ni Baroka, mga pick and pop. Walang maayos na transitioning kaya madaling basahin. Sabi nga na ilang netizens, parang ABCD lang yan eh. Ganon ka chicken feeds daw. Ngunit bago naman napalitan si Coach Chito, may mga vital pieces na pinakawalan sila. Gaya ni Jackson Corpus na nasa Converge na ngayon. Sayang eh. Galing pa naman ng dumipensa. Tsaka may shooting. Tapos tagilid ng efficiency rate ni Polly. Dapat si Polly ang tinanggal at hindi si Chris Banquero. Tsaka sayang yung plano nila na kunin si Matthew Wright. Yun na totoong shooter na consistent talaga. Tsaka hindi ko lang alam kung dapat si Jerome Lastimosa ang kinuha nila. Dapat siguro big man ang kinuha nila sa draft, considering na aging na masyado si Rives. Itatak sana na Magnolia yan. Big man ang kailangan nila. At hindi ang kahit sino mang guards. Teka, tanong ko lang sa inyo, kung ang pagsisiba kay Coach Chito ang main changes na gagawin, sino dapat ang kanyang kapalit? Pwede na ba si Alex Compton ang ilagay sa Magnolia? Pangalawa, itong si Coach Leo Austria. Ang coach nakakabalik pa nga sisibakin na naman. Ang labo naman yan. Dahil din yan sa mga suggestions ng SMB fans. Kasi gaya ng Magnolia, yung panay kuha ka ng players, tapos di pa sigurado kung mga players na yun dapat bang isama sa kanilang lineup. Yan ang kinagagalit ni Chris Ross. Kasi effective pa naman daw yung Death 5 pero binuwag na ni Coach Leo Austria. Himalang nandyan pa nga si Ross kahit may alitan sila ni Coach Leo. Napagkampiyon naman nila ang SMB pero si Coach Gallant ang umawak nun. After nun, nagkasunod-sunod ulit ang talo. Pinalitan na naman. Tapos nung bumalik si Coach Leo, may kinuha na naman sila na 2 players pero mas lumala lang ang nangyari. Alam nyo ba na si RSA mismo ang nagpabalik kay Coach Leo Austria? Siguro si Coach Chito masisibak pa, pero itong si Coach Leo hindi ito masisibak kung hindi kusang mag-resign. Sino naman kayang pwedeng ipalit sa kanya? Ilang mga Northport players halos sabay-sabay na raw naaalis bunsod ng mga issue ng Benta franchise. Yung iba naman sa kanila mapapasama sa isang trade package na gagawin ng ilang big teams. Si Gio mukhang kukunin daw to ng TNT pero hindi naman daw pang long term. Ang SMPBL team na unang nag-offer sa kanya may tiyagang naghihintay na lumaro siya sa MPBL. Si Alin Bulanadi naman ang kasabay niya. Mas mauuna pa nga yata to si Bulanadi na makapaglaro kasi si Gio may counting appointment pa sa PBA. Tapos pangatlo si Evan Nelly, isang shooter na pang long bomb din ang datingan. Pang-apat, itong guard nila na maangas na si Fran Yu. Tapos alam naman natin na si Arvin Tolentino, Joshua Monson, at pati na rin si William Navarro pagpipiestahan na ilang PBA teams at mga big teams pa ang kukuha sa kanila. Hinahanda na nga ng SMB ang kanilang sukat toyo sa nilulutong trade after nito ang PBA Finals.